What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys! Welcome back dito sa ating channel. Koro nga pala, and for today, ang video natin is all about Starknet weekly transactions. And actually hindi siya weekly kasi may mga namimiss akong weeks. Pero yun nga, part 3 to ng mga transaction ko kay Starknet. If ever na-miss nyo or gusto nyo umpisahan, check nyo na yung mga iba kong mga video. And syempre mga unang-unang video ko lalo kay Starknet kasi yung importante, nag-bridge tayo. So right now kasi is gagawa na tayo mga transaction kay Starknet para maging active yung wallet natin dito, and yun nga, madagdagan tayo ng volume and additional transactions sa mga smart contracts. So umpisahan natin. So umpisang transaction natin for today is ito kay Avnu.finance. So from Ethereum, bibili tayo or mag-swap tayo ng Ethereum papuntang USDC. So ito yan. So limited yung budget ko dito kasi pag chinek nyo yung Argent wallet ko, $31 lang yung meron ako. So hindi ko siya kailangang swap lahat kasi baka maubusan ako pang gas fee, and medyo mahirap maglagay dito kasi magbi-bridge pa ako dito. So official bridge ata yung gagamitin ko dito. Though meron naman Orbiter Finance, medyo mahal pa rin ata yung gas fee kapag magbi-bridge ka papuntang Starknet. So yun nga, gawin natin is 0.004 lang yung i-swap ko papuntang USDC. So click natin yung swap, tapos ayan, confirm natin yung transaction. So mababa lang yung dito, network fee. So yun guys, as you can see, meron tayong USDC and nabawasan na yung Ethereum natin. So magpo-proceed tayo sa ating next step, which is mag-swap pa rin tayo ng Ethereum papuntang USDC. And then ang gamit naman natin is si Fibrous Finance. So punta tayo dito sa kanilang website and Fibrous.finance. So ang gagawin natin from Ethereum papuntang USDC, 0.04 ulit. So dapat, ayan, medyo magkalapit lang sila, no? Ayan, confirm swap. Tapos, confirm lang natin yung transaction. And confirm lang natin. Ayan, transaction submitted. And then, tayo ulit natin si Starknet mag-process ng mga transactions. And as you can see, pending pa siya. So, balikan ko ulit kayo. And pagkatapos nito, proceed tayo kay 10k swap. And then, yun yung next step natin. And guys, as you can see, nag-succeed na yung transaction natin. And meron tayong 14 USDT. Or I mean USDC, no? So pag check mo yung Argent X wallet natin, so dapat, ayan, nabawasan na yung Ethereum natin, meron tayong 16 na lang, and then USDC natin is naging 14. So next natin is kay 10k swap. So ang gagawin natin is yung lahat ng USDC natin na pinalit natin kanina is ibabalik natin papuntang Ethereum. So click natin yung max, then swap natin siya. So from USDC, babalik natin lahat papuntang Ethereum. So, confirm natin to. May transaction fee ulit. So, guys, medyo malaki ata yung G-Way. Kaya, right now, kaya medyo masakit yung mga gas fees. So, check natin dito. Ayan. 14 yung average. 16. Ayan. So, kayo nasa 30 plus to. Kaya, medyo mas malaki kanina. So, as much as possible, mas maganda nga below 10, no? So, 6 to 7. Minsan nagagano yan. 6 to 7 G-Way lang. Ayan. As you can see, pending yung transaction natin. So, wait natin tumatapos. And as you can see kay Argent X, nag-go through na siya, no? Pending pa dito. Ayan, approve na rin pala. And as you can see, yung Ethereum natin is buo na ulit. So wala na tayong USDT. I mean USDC, wala na tayong USDC. Naging Ethereum na siya ulit. So tapos na tayo dito sa step na to. So for our next step, gagamit tayo ng D-Mail. And for some reason, hindi pwedeng gamitin talaga ng sabay yung MetaMask and Starknet kay D-Mail. Although meron silang quest or parang task na pwede kang magkaroon ng points pag gamit mo yung mga iba't ibang network. So pakita ko sa inyo. So for Starknet, gagamit ka ng Argent X or Bravos. So click mo to, Starknet, and then Argent X. So yung main ko, gamit ko doon of course is EVM or Ethereum Virtual Machine. Tapos and papakita ko sa inyo yung ito sa points. Pag click niyo yan, also nalag out ako. So click ko ulit to. So, I'm not sure bakit nalalag out siya, no? So, pagkapunta nyo dito guys sa points, pakita ko siya sa inyo, no? So, kasi ka-message ko yung sarili ko. Ayan, sa points, pag nakita nyo guys, sa points, nakalagay, gamit si Starknet, pwede ka makakuha ng 100 points a day.
which is, I'm not sure bakit hindi man ako nakuha ng 100 points, no? Kahit nag-send na ako. 100 points a day, tapos kay Linya, 100 points a day din. Eh, hindi ko naman siya pwedeng gamitin ng sabay kasi hindi ka pwedeng gumamit, mag-send ng StarkNet or gumamit ng StarkNet na kay Dmail, tapos magagamit mo rin to. Itong iba pwede, BNB Chain, ZK-Sync, pero kapag StarkNet lang talaga yung pwede mong gamitin. As you can see, nandito siya sa lower right. If familiar kayo kay Dmail, kapag gagamit natin is EVM, pwede mo itong palitan. Tapos mamimili ka ng network. BNB, ZK-Sync, Linya, ganun. So, pwede mo iba yung scroll. Kay StarkNet lang talaga siya. So, I think in some point, no, magkakaroon ng way para makonect natin yung dalawang wallet natin, which is yung StarkNet tsaka yung EVM. So, right now, hiwala yung ginagamit ko dito. Ayan, StarkNet yung gamit ko, which is ito, ArgentX. And gagawin natin is magka-compose lang naman tayo. Compose. And then, ito, kapalitan ko yung sa akin. So, meron ako ng contacts na 2 tsaka principal ID. So, StarkNet. Let's go. Ayan. Kahit ano lang guys, send mo lang. So, everyday kung kaya nyo, everyday kayo mag-transact dito. Pero ako, hindi ko sure kung everyday ko siya gagawin. Kasi, limited lang yung budget ko dito kay Dmail and kay StarkNet. And kapag ka send ako dito lagi. So, medyo mahirapan ako kasi around 0.2 or 0.3 US dollars yung kailangan. So, in 10 days, makaka $2 to $3 ka rin, no? If everyday mo siya ginagamit. So, next is, ayan, nakasend na ako ng dalawa. So, check natin if nadagdagan. As you can see, hindi naman siya 100 points, no? So, misleading to, no? Completed and completed siya nakalagay. So, hindi naman 100 yung nakuha ko. 55 lang yung nakuha ko. I'm not sure kung bakit ganon. So, check natin yung details. Yan, send email. Points 5. 50 lang pala, guys. Iba pa pala yung gamit na ko kanina, no? 50. Tapos, yung another 5 points galing pala dito sa send an email to Web3 user. So, pakita ko sa inyo yung itsura kapag EVM yung gamit ko or yung mismong MetaMask. And MetaMask. So, connect ko. So, switch natin. And then, approve natin to or sign. Kasi kailangan siya pag nagla-login dito kay Dmail. So, additional lang to, pakita ko sa inyo lang. Pero, tapos na kayo dito kay Dmail. So, kapag kasi itong gamit ko, ayan, so kasi magko-compose ka. Ayan, pwede ka magpalit dito. Ayan, tapos ayan, makikita nyo, tapos ko yung ibang quest dito kasi nag-send ako gamit si ZK-Sync kanina, tapos si Linya. OPBNB pwede rin pala, no? Manta, scroll na, tapos ko na rin to. Ayan, dami kong points dito, 4,100, pero iba dyan mas marami pa. So ayan, proceed tayo sa next step natin para kay StarkNet, which is itong last step natin, kay StarkNet.quest. So unfortunately, hindi ko mapapakita to sa inyo lahat kasi medyo busy ako and hindi ko mapapakita lahat isa-isa yung quest. Pero ang gagawin nyo lang guys, basically is punta kayo dito kay StarkNet.quest, connect nyo yung wallet nyo, which is, if gamit nyo is ArgentX or Bravos. For Bravos, meron silang ibang dito, quest. So, balak ko sana kay Bravos din, pero baka hindi ko muna siya magawa ngayon, baka next week na lang. If open pa, no? Sana open pa to. So, 7 days, no? So, try natin habulin to. So, before 7 days, baka gawin ko to. Ayan. So, iwalay na wallet kasi to kay Bravos. So, siyempre, fafundan ko pa ulit yan. Ayan nga. So, yung gagawin nyo lang dito, pagkamputan nyo dito, naglagay ako ng note dyan, complete all available quest. So, for, if katulad nyo ako, ArgentX gamit nyo, ang magagawa nyo lang is itong mga to. Para kay Bravos. So, gagawin nyo lang, click nyo lang to. Siyempre, ito, una yung onboarding. So, ito nagawa ko na to dati, pero, ayan, hindi ko pa nagawa tong start ng quiz. And after nyo ma-start yung quiz and napasa nyo siya, pwede kayo makakuha ng 1 NFT as reward. So, maganda to guys kasi additional NFT to and transaction dito kay StarkNet. Ayan, isa-isa nyo lang to guys, ay mga quiz. Karamihan naman dito is libre lang, more on quiz. Pero meron ako nakita dito is magpo-provide ka ng liquidity, which is hindi siya free. Ayan, ito, DeFi quest. Makikita nyo, ayan, may quiz, tapos magpo-provide ka ng liquidity dito kay Ekubo or Ekubo. So, I'm not sure kung paano basahin to, no? So, try natin click yung provide liquidity now. So, wala naman nakalagay guys kung ilan yung ipo-provide mong liquidity. Pero I think kahit mababa, okay lang naman. So, if ever nalilito kayo dito guys, madali lang naman yan. So, ayan, right now, first time ko lang ito makita. So, mamimili kayo dito if anong pair.
So if ever meron kayong Ethereum, katulad niya, meron ako Ethereum dito sa Starknet. And bibili ako dapat ng USDT kasi pair nga sila. So kunyari ito, Ethereum USDT na pili ko. Dapat meron ako sa wallet na Ethereum and USDT. So if example, ang gusto ko i-provide na liquidity is 5 Ethereum. So meron ka ring 5 USDT dapat. So around madodoble siya. So dapat $10 yung worth na mapoprovide mo. So dito naman sa Quest is hindi nila sinabi kung ilan yung kailangan mong i-provide na liquidity. So I think kahit magkano lang naman. So try natin click to. For example, ayan, may mga fee lang din. Ayan, Ethereum USDT. Ayan, sobrang dali lang naman guys. If ever may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa comment section natin kasi hindi ko talaga siya mapapakita kasi may gagawin pa ako. So mamaya ko pa rin to gagawin pero gusto ko kasing matapos yung video natin dito kay Starknet. As you can see, madali na naman siya, no? Swap, tapos compose ng email sa Dmail and send mo, tapos complete mo tong Starknet quest. Lahat ng available guys, i-check nyo siya. Ayan guys, yun lang muna yung mapapakita ko sa inyo. And susunod na ulit magkita-kita tayo dito kay Starknet. If ever, yung mga ibang ginagrind ko is sinusundan nyo, gawin nyo rin muna yun. Kasi medyo marami-rami akong i-upload na yan kasi sobrang daming naipon. As you can see, ito yan. Pag nakita nyo, ayan. Layer 0, na-record ko na siya. ZK Sync, Linya, Base. Hindi ko na lang na-record itong Starknet. So ito yung last ko. So kay Polygon, ZK EVM, tsaka scroll bago to. So gawin nyo rin siya if ever gusto nyo maging qualified, if ever magkakaroon sila ng airdrop. So guys, paalala ko, walang sure dito sa airdrop na ginagawa natin. Lahat dito is speculations lang, no, kung magkakaroon sila ng airdrop. Pero yun nga, if ever may extra budget kayo, maganda mag-grind kayo ng mga ganitong airdrop. And iba kasi dito is parang sabay-sabay mo na siya ginagrind. For example, dito kay Arbiter. So, madalas ko siya ginagamit kapag nagtatransfer ako ng Ethereum or nag-bridge papunta sa iba't ibang chain. And then, ito rin, kay Jumper. Ginagamit ko to. So, pag nagtatransfer ako ng iba't iba rin na token or funds papunta sa iba't ibang chain, ginagamit ko rin to. Kasi tokenless pa tong dalawa na to. Itong Jumper tsaka Arbiter Finance. So, if ever magkakaroon sila ng airdrop, baka maging qualified ako kasi active ako sa paggamit ng mga bridge nila. So yun lang guys for Starknet, no? Sana nakatulong to sa inyo kahit maikli lang, pero yun nga, at least nagkaroon tayo ng transaction dito kay Starknet. And if ever gusto nyo makita, no, pakita ko sa inyo kahit pa paano may progress man tayo dito kay Starknet. So ito kay tracker na Dapgate. So ang gagawin ko lang dito is Starknet. Tapos hindi ito yung wallet ko guys, syempre kasi ito yung MetaMask wallet ko. Dapat ang wallet na i-paste ko dito is ito, etong nasa ArgentX. So palitan ko yan, track airdrop. So I'm not sure kung updated si Dapgate sa pag-track nito. Ayan, medyo updated naman ata siya. Ayan, as you can see, wallet age ko is 55 days. Tapos nakatransact na ako ng 39 transactions. Wala pa akong received transaction. Sent, meron na. Native bridge na gamit ko siya. Syempre yung unang-una kong ginawa, nag-bridge ako gamit yung native bridge nila. And then smart contracts, konti pa lang. So 11 pa lang, no? Unique smart contracts. 2 distinct months kasi nga 55 days na ako. So if ever magkakaroon ng airdrop si Starknet, sana naman qualified na ako. So yun lang guys for Starknet. Ulitin ko, if ever may questions kayo and suggestions, mag-comment na kayo sa ating comment section. And if ever nahiya kayo magtanong, no, if beginner, ganun talaga, ibang beginner nahiya, kahit ako ganun din ako dati, mag-PM lang kayo sa akin sa TikTok and sa Facebook, pwede naman. Nag-reply naman ako doon, medyo matagal lang minsan kasi busy, pero yun, nag-reply naman ako pag nakita ko agad. So yun lang guys, and see you sa mga susunod natin mga videos. Bye bye!